Isang amang taga-probinsya mula nang magtrabaho sa Maynila, hindi na raw nagpadala ng sustento sa pamilya, nagbubuhay single and ready to mingle pa? Dahil dyan, nagsampa ng kaso si Mrs. laban sa padre de pamilyang miss na nila. Kwento ni Ana, hindi niya tunay na pangalan, naging maayos naman noong una ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Greg. Hindi rin niya tunay na pangalan. Bukod pa rito, ang asawa raw niya ay isang good father sa kanyang mga anak. Maasikaso talaga po siya sa akin, sa mga anak niya. Lahat daw gagawin niya para sa anak niya. Halos sila nga po ang magkakasamang magbabanding. Mas gusto nila dati yung papa nila kaysa sa akin. Pero dahil sa hirap, nagdesisyon si Greg na magpunta ng Maynila para makipagsapalaran at dito na nga raw nag-iba ang asawa niya. Simula nung siya nag-Maynila, nung nagtagal-tagal siya sa Maynila, parang nagbago siya, sir. Dati walang lock ang kanyang cellphone. Lagi siya parang, sir, parang hindi siya mapakali, sir. Lagi siyang paiwas sa akin. At tuwing kukumprontahin niya ang asawa tungkol sa cellphone na ba, violent ang reaction daw ni Sir. Masyado daw ako, sir, maduda. Habing ganun. Minsan nang mahawakan ni Ana ang cellphone, confirmed may other woman nga si Greg. Pero noon po nakatulog yun. Nakuha ko yung cellphone, nakuha ko nga, sir, yung number ng babae niya. Dito na nagkaroon ng konfrontasyon sina Mrs. at ang kabit. Nasabi nung babae, wala daw asawa daw po yung asawa ko. Nag-abroad daw po yung asawa ko at nilustay ko daw po yung pera na nag-abroadan. Samantala sabi ko dun sa babae, hindi naman niya nag-abroad. Tapos sabi yun daw mga anak ko, hindi daw niya anak. Matapos ang pangyayari, mas lalo na ngang naging madalang ang pagpaparamdam ni Mister, pati na rin ang pagpapadala ng sustento. Unti-unting nawawala na siya sa amin. 2,500. Minsan lang siya rin magpadala ng 4,000. Yun lang po ang kalakihan ng padala eh. Tuwing kinsinas katapusan, ganun. Mukha daw po akong pera. Pag siya'y tinatawagan kung hindi pa siya nagpapadala. Nagkasakit pa nga sir yung anak ko noon. Sabi ko magpadala ng pangpagamot. Ang sabi niya, wala raw siyang pera. Sabi ko gumawa ka ng paraan. Wala rin siya sir ginawang paraan. Oo, yan yung gate doon. Ayun. Isang amang feeling single inireklamo ng kanyang asawa. Nagawa pa raw niyang makisama sa ibang babae. 1 linggo po akong halos hindi makakain. Tapos sabi nung pinsan ko, lakasan ko daw po ang loob ko para sa mga anak ko. Yun, simula nun, natanggap ko na. Hanggang sa nagdesisyon si Ana na hanapin sa Maynila ang asawa. Nang makarating si Ana sa pinagtatrabahuhan ni Greg, dito na niya nalaman na nagbubuhay binata na pala ang asawa. Nakadalawang balik nga po sir ako dun dahil wala yung pinakang ng agency. Ngayon, nung pangalawang balik ko, hinintay ko sir, pinapasok ako ng pinakang Tapos tinanong niya kung anong pangalan ko. Sinabi ko po, ba't iba daw yung nakalista dun sa in case of emergency? Yun na nga po yung babae niyang inaano. Tapos ang nakalagay na anak, isa lang po. Hindi rin niya nakaharap ang asawa. Nagdesisyon po ako dahil may nakausap po akong kasamahan sa trabaho. Ang laki daw po sir ng sahod ng asawa ko. Akala daw niya yung asawa ko binata, sir. Dahil sa galit ni Ana, tuluyan siyang nagsampa ng kasong psychological violence sa violation of Section 5 of Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act laban kay Greg. Pero nang ipaalam ito kay Greg, tila ba walang paki ang asawa? Sinabi ko po sir sa mga anak niya dinimanda siya at nung nalaman niya na may kaso siya, nagpapadala naman sir. Kaya lang, talagang ganun lang din sir talagang pinadadala niya, hindi talaga nalaki. Hanggang nitong December 19, natanggap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit, ang warrant of arrest laban kay Greg. We coordinate dun sa complainant kung bakit niya final ng case. Nagkaroon lang talaga ng confirmation nung binalidate namin and then nung kinonfirm din ng family or nung complainant na nandun siya. Nang makumpirma ang lokasyon ng suspect, agad na ngang sumugod ang mga pulis. Oo, yan yung gate doon. Ayun yun, sa may nakaubad. Oo, yung sa may nakaubad siya. Pwede nyo rin naman mai-assess yan. Para maging disimulado ang galaw ng mga pulis, nagpanggap na delivery rider ang isang undercover police officer. Kung inyo makikita, meron ho siyang hawak na tila ba dokumento sa kanyang mga kamay.
Ito ang iaabot niya sa subject sa oras na makita niya ito. At ang magiging hudyat ng paghuli, tatanggalin niya ang kanyang helmet. Tignan natin ang mga susunod na tagpo. Mabilis na nahuli ang mister ni Ana. Pare, na taga sa IBD kami. Opo, sir. Yung kaso mo sa Bausi ba? Sir, ang usap na po kami ng ano. Kaya lang sumampay yung kaso niyo. Ikaw kasi ay pinapaan yung warrant of arrest. Dinala agad siya sa custodial facility ng CIDG DSOU sa Camp Crame. Dito, nakapanayam ng resibo si Greg. Ayon kay Greg, wala raw siyang maayos na trabaho kaya aminado siyang hindi na siya nakapagpapadala sa kanyang pamilya. Noon po, wala akong trabaho noon na maayos. Kasi yung lisensya ko as a security guard, expired na. Ganun, nag-contraction ako. Kung ano-anong trabaho. Yung padala ko po hindi consistent, hindi tuloy-tuloy. Dagdag pa rito, noong mga oras daw na iyon nagkakasakit din siya ng malubha. Nirelieve ako sa trabaho kasi meron akong sakit. Diabetic na maga yan. Ang mamahal ng mga gamot. Yun, medyo nagipit talaga ako sa pira ng 2021 na yun. Hindi ako nakakapagpadala. Ayon pa kay Greg, hindi raw niya alam na may kaso siya. Kagagaling ko lang sa trabaho. May tumatawag, may delivery, yung pala, aarestuhin ako. Kaya wala akong kamalay-malay na may kaso pala ako. Sa huli, humingi ng tawad ang ama sa kanyang pamilya. Kung ako yung nagkamali, humingi ako ng tawad sa inyo, sa nanay ko, sa asawa ko, sa anak ko. Maaari, iurong na nila yung kaso para makapagtrabaho na ulit ako. Para yung mga anak ko makatapos sila sa pag-aaral. Di naman ako, sir, galit na sila magsama ng kanilang mga anak, sir. Gusto ko nga, sir, yun para sila maging masaya. Dahil sila gusto rin nilang makasama yung papa niya eh. Sana magbago na siya, maging aral sa kanya yung ginawa ko sa kanya. Paalala ng mga otoridad, labag sa batas ang hindi pagbibigay ng padre de pamilya ng sapat na suportang pinansyal sa kanyang asawa at mga anak. Kung may mga ganitong similar case, huwag po kayong matakot na mag-file ng case because it's rights din po na doon sa wife, pati na rin sa mga anak para maipakita kung ano po ba yung sapat na responsibility na dapat ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan pansamantalang nakalaya si Greg nang ito'y makapag-bail.